Cinema Club. Hello guys, welcome to Third World Cinema Club. I'm John Tawasil from Present Confusion. I'm Princess Kinok of Film Police Reviews. And I'm Jim of Jimmy Licolati ba pa? We're happy to announce 2 new members of our club. Yan. Please introduce Yes. yourselves. Rafi, ko muna. Hello, I'm Engelbert Rafferty of Film Police Reviews. Hi there! Oh no, police. And Louis. Hello, I'm Louis Baharom of Cinephilia.ph. Yan. Si Jim parang babae sa bintana no? Pasensya na, nawawala ng connection eh. Babae sa bintana. Sumasagap ka. Bulaklak na. Nawawala ng signal eh. Ang babae sa bintana ni Tito Ronyo. Ayun. May nakasabit pa pong underwear. O, tinan niyo. Basahan siya. Ito yata, ayan. Pasensya na. So our 4 special guests are Joel Ferrer. Yay! Hi! Yeah. Nico Livelo. Yes. Victor Villanueva. And What's up? The worst and guy. And first time on our show, Mick Vergara, director of Oh my God! Starstruck. Whoa. The worst! Look at that polo, huh? Look at that polo. We're not worthy. So, quick guys. What have you been doing recently? Yan. Parang what have you watched recently din? Yan. So, I guess, kasi para tayong Brady Bunch dito, start tayo kay, Joel, gusto mo sayo muna? Or Sige. Sige, Joel, anong ginagawa mo recently? Recently. Na pwede mo i-share. Na pwede mo i-share. Pwede ano ba? So, gusto ko i-share. Hindi, alam mo, feeling ko, just like everyone else, sa IG story ko, isa ako sa mga millions of people na nagluluto lang. Saka nag-bake. So yun, tapos nagja-jog lang to keep sane, di ba? Bago ka mabaliw, mag-exercise ka na lang para endorphins daw yun. So, hindi ko alam kung totoo yan, pero feeling ko totoo, so feeling ko totoo. Tapos, ayokong mag-guilty maglaro ng video games. Yun lang. Feeling ko naglalaro lang ako ng video games most of the time. If wala akong ibang ginagawa. So, pwede na. Movies. Wait. Pinapag-guilty ka ba? Kung naglalaro ng video Hindi, alam mo, may mga, alam mo kung paano ka magigilty, Vic? Pag yung may mga ibang tao na sobrang prolific pa rin hanggang ngayon, tapos doon ka magigilty na, ba't sila prolific? The worst tayo eh. Ginagawa, bakit ako wala? Time to create. So, doon ako nagigilty. So, parang, upskilling. The worst tayo eh. Pero, yun na gumagang yung loob ko, pagkausap ko tayo. Kasi ikaw, ano ginagawa mo? Wala. Kampante. We're in this together. Misery loves company. So, parang, alam mo yun, parang binati mo ko ng happy birthday, yun yung pakiramdam. Ano nilalaro mo ngayon, Joel? Ngayon? Pwede ko ba sabihin? Hindi, joke lang. Final Fantasy 17 Remake. 17? Charot lang. Wow! Ito yung thumbnail. Lahat kami na agad. Lalagay ko to sa video. Sige. Noted. Ilalagay ko sa reel. Nagawa yung ECQ. Baliktad pa? May baliktad pa? Dapat ito yung ginagawa. Ayun. I love Spanish bread. Siyempre, ang pinakatanong dyan, mas Tifa ka ba o Iris? Controversial director right here. Or Jessie ka ba? Ano? Or Jessie. Okay, Siya yung Dark Horse this year. Dapat. Kaso nga lang parang nabitin yung love story namin. Kasi flirty siya. Si Aries kasi parang, she likes flowers. Hanggang flowers na. Ngayon, nagluluto ako, so mahilig ako sa mga herbs. So parang, ako yung herbs, ikaw yung flowers. So feeling ko, Aries. Okay, so ako naman, no? Siyempre kung hindi nagtatrabaho, may 3 akong series na ginajuggle ngayon. Yung 2 doon sa Netflix.
So yung una, The Midnight Gospel, alam nyo ba yan? Oo. Pero kung may tatlong series na ginagawa mo yan, ready na ako magalit sa'yo eh. Kasi sobrang productive. Ready na eh. Wala akong series ngayon. Ayun, made siya by the creator of Adventure Time. Tapos medyo trip siya na animation. Okay siya. Nag-first 3 episodes ako. At actually, sobrang relaxing. Para siyang podcast na yan. Para siyang first na third world cinema. Yeah! Kung in-animate niyo to. Mga philosophy about life, ganun. Okay. Yun yung isa. Yung pangalawa is Ghost in the Shell Standalone Complex 2045. Okay ba? I haven't seen that first standalone. Napanood nyo na ba yung standalone na first 2 seasons? Hindi pa. Ito kasi parang it starts a bit slow. Tapos medyo it takes a while to get used to kasi 3D CGI na siya. Okay. Medyo na-lost ako sa first 2 episodes. Okay naman. Ano nangyayari? Parang magpipick up siya around episode 5 or 6. Which is, I guess, halfway through na. So, pero kayo, your mileage may vary. Tapos yung pangatlo, ito, hindi to nahanap ko saan-saan. Pero I think sa YouTube meron. Mega Beast Inspector Jaspion. Alam nyo ba yun? Ano yun? Anime? Hindi siya, tokusatsu siya. Part siya ba ng, di ba nagbumukas na yung channel ng Toei, oo. Hindi siya part nun. Part siya doon actually, pero nakahanap ako somewhere na kung saan-saan. Wink! Hindi niya nakita pero nag-wink siya. FBI, open up. Chronologically, production-wise, yun yung Metal Hero series na sumunod sa Shider. So after ng Shider, ito yung pinalabas in Japanese. So para siyang Tarzan na pumunta siya sa planetang Earth para i-defeat niya yung kalaban. Yung pangalan ng kalaban, si Tangorth, para siya kunyari si Darth Vader naging robot. Para siyang ganun. Tapos, hindi siya super popular sa Japan, pero sobrang popular niya sa Brazil. Kasi pinalabas yan sa Brazil noong 90s. So, kung ganun ka-popular yung Shider sa atin, ganun ka-popular sa kanila yung Jaspion. Parang Voltes 5 dito. Parang ganun. Parang Voltes 5 dito. Kasi sa hindi naman ganun ka-popular yung Voltes 5, di ba? Pati or Voltron sa Amerika. Kasi yung Go Lion hindi naman popular sa Japan masyado, pero sa US sobrang laki ng Voltron. So yun. Mick, ikaw, anong napanood mo or nagawa mo recently? Yun. Sinusubukan kong magsalat. Pero believer din ako na kung hindi ka productive, hindi naman ibig sabihin ayaw mong gumawa. Oo nga naman. Kasi parang collective trauma tong nangyari sa atin. True. Kung aminin natin o hindi, parang kung creative ka, iba't iba yung handle mo sa Saludo sa mga creatives na kaya pa magtrabaho or like yung buong staff actually ng Lockdown Cinema Club, parang saludo ko sa kanila kasi parang inorganize sila na in-unite nila yung mga filmmaking community, tapos yung contribution na nagbigay ako ng work, which for me na sobrang nakatulong. So, although nakakapagsulat ka pa, Mick, may natutuloy ka. Mga 1 or 2 paragraphs. Pero mo si Miko, pinapasa ko lang yung kay Miko, how is this? Anong gagawin natin? Hindi ang ganda nun nakakagawa ka. Ang hirap gumawa ng ngayon, hirap. Wala, naman siya pasok creative. Parang fragments lang siya. Parang kailangan lang, tapos pinapasa ko na kay Miko para, touch move. Ikaw naman, Miko. Tapos na one day trying to type this stupid paragraph. Video games na uli ako. By the way, guys, hirap magsulat. Super. Hirap magsulat. Ano yung Miko? Sorry. Hindi. Alam mo yun, parang gusto mo lang maglabas ng something pero hindi mo na mabuo dahil masyado kang
Ako, aminin ko, medyo na-depress ako ng onti sa buong lockdown na to. So, pag every time na tinatry mong magsulat, understandable. lang, hindi siya 100% palagi na Parang feeling ko, nandun yung want tsaka yung drive para gumawa. Pero yung actual, pag nandun ka na, mahirap magtuloy. Parang nandun yung, parang gusto mo mag-create, pero yung mismong execution, dun nagpo-falter yun. Kasi kumbaga sobrang sobrang hopeless ng situation. Kumbaga napasok ka sa situation na itong generation natin sa yung generation before us hindi na-experience eh. Tapos parang napaka-traumatic experience na supposedly, una isipin mo, dami kong free time na parati natin hinahanap dati, di ba? Parati tayo ng free time. Tapos ngayon, sobrang daming free time. Pero yung situation, sobrang dire. So, feeling ko yung pagsulat, nasa mood siya eh. Tapos parang hindi magandang mood tong position natin ngayon eh. So, alam mo yun, you have the time pero hindi yung mood. Yeah, true. So, kahit yung Tiger King, pilit yung pagkatapos ko sa kanya kasi parang, nagagawin ba ako importante? It's wala. Hindi ko na tinapos yung Tiger King eh. Parang gets ko na ano to. Pati sa mga viewing habits, mahirap mag-continue ng series, mahirap parang hindi ako nagpo-consume din ng media as much as before lockdown. Talaga? Parang pili talaga yung tama ka, Joel, mood talaga eh. Parang kung hindi ako in the mood to watch, di ako manonood. Tutulog na lang ako or lalaro na lang ako. Parang mood dependent na yun. Kahit na sobrang dami natin time, ako parang kung hindi ako in the mood to watch something. Yeah. Kasi nandun yung sobrang oppressive atmosphere ng lockdown. Oo nga eh. Yeah. And ang hirap pa sa atin is we're the worst. Comedy tayo. Every time magsulat tayo ng something funny. Mahirap. Parang mahirap eh, di ba? And then, parang we're all going to die anyway. So parang ganun yung feeling. Pero alam mo kasi parang feeling ko isang malaking adjustment period tong new normal eh. So, lahat tayo parang, alam mo yung feeling Will Smith tayo lahat eh. Alam mo yung parang nandun tayo sa, alam mo yung parang ang weird ng state natin eh. Para bang, anong tawag dito? I Am Legend. I Am Legend Will Smith ba ito? Pero parang nag-I Am Sam ka eh. Alam mo, parang mabaliw ka. medyo nababaliw ka eh. Alam mo, hindi kasing cool ni Will Smith eh. Naging kay I Am Sam ka eh. Tapos, ewan ko, parang ang weird lang nung panahon na to. Tapos, pag nagsusulat ako, sige na nga, magtatry ako magsulat. Tapos, makakagawa ako ng, buti nga may paragraph kami, kaya ako parang mga 3 sentences lang, max. Tapos, wala na. Although feeling ko, ang driving force ko na lang ngayon, kasi somehow, ngayon parang feeling ko na sanay na yata yung mga tao sa new normal. Tapos parang, siguro may naka-adjust na rin. Feeling ko, ginagawa ko na lang, sinaset ko na lang na parang feeling ko, ito yung preparation ko pagkatapos ng pagkatapos ng pandemic. Parang itong shit na to, isang malaking preparation lang, di ba? Sa 2021. So, tinatapos ko na yung mga games. Kaya ako hindi nag-guilty na mag-games ngayon. Kasi pag nag-work na ako, at least puro work na ngayon. Tapusin ko na lang to para focus ako sa story ni Aerith, di ba? May cyberpunk pa. May cyberpunk pa. Hindi ko alam, hindi ka naglaro na yun. May Xenoblade pa, tapos may Last of Us pa. So, Ghost of Tsushima. At least bawas na ng RPG. Tanggal yung Final Fantasy nyo dun. Oo nga. Wala ng JRPG. Next month ba ang Ghost of Tsushima? July. Ang lapit na pala. June yung Last of Us. Sige. Tapos, diba? Christmas yung Valhalla. Ay talaga? Oh. Yung Valhalla ba? Okay, voting, tanong sa inyo, sa mga tao dito. Ako excited Bibili ba kayo PS5? Bibili kayo PS5 as in first version? In this economy? Ako hindi. Paano tayo bibili ng PS5? Di tayo kumikita, Joe. Feeling ko, we are the least privileged. Alam mo, kung hindi ito lockdown, hard yes na yun eh. Pero wala tayong trabaho. Dapat, mag-split na lang tayo ng PS5. Paghatiyan natin. Siraman na. Remote play ka. Tapos magkakawin na. Tapos hindi na tayo friends. Gusto ko ng PS5, Mick.
Ano PS5? Hintayin mo na lang yung Pugsang Slim. na lang tayo. Pugsang na lang tayo ng dugo. Hindi, alam mo, itong laptop ko, mahina na itong laptop ko eh. Pwede naman, di naman. Pwede na Di naman kalahati ito nagsusulat eh. Di naman natin nagsusulat. Benta na lang natin. Guys, may tanong ako. Before yung lockdown, meron kayong parang project na yung Philippine Tokusatsu project? Oh. Thanks a lot, John. I'm sorry. Don't tell. I'm gonna hide now. Hindi ako umiyak Pwede na dahil ba hindi siya ma-share? natuloy. Hindi kami malungkot na hindi siya natuloy. Nalungkot lang kami kasi parang na-shoot na namin siya tapos parang supposedly dapat this month. Kasi now, dapat pinapanood niyo na ngayon. Oh, I see. Kung hindi nangyari yung lockdown, a bunch of other things. Although it's just delayed, di ba? It's just delayed. Kumbaga na-push lang siya. Hindi Hopefully. Joel. Is it for Hopefully. Hindi natin alam It is for Hook. for Hook siya. Okay. Streaming. Nawawala Nabasa ang niyo hook yung na. article? Wala na sarado si na- Hook, di ba? Wala nang Hook eh. Oo. We don't know. Lalo na sabi mo. Ay, Flix na lang. Parang- I want. Kasi ako din may gagawin ako for Hook. Parang, Yung parang official part din sa statement package namin, na- we're still waiting for word on Hook. Kung ano yung balita. So as far as we know, we're still under Hook. Yeah. Interesting parang wala lang. Naku-curious lang ako kung ano yung Pero story. if worst comes to worst, di naman namin i-allow na mamatay sa Nico. So in some form or another, makikita na naman yun siya. Hopefully. Naman like shoot na namin siya. Nag-post na kami sa post kasi dahil sa whole lockdown. Kasi ini-edit namin siya during inaano na yung buong lockdown thing. So parang First 2 weeks ng lockdown, nag-work pa kami under the assumption na things would go back. Totoo? First, parang a good 3 weeks, di ba, Miko? Oo. Kala namin parang every- madalas to, mabilis lang to. But no. But then the Fire Nation attack. Ganun. Kasi yun, nag-slide into depression namin. Depression, here we come. Yeah. May update ba sa inyo? Di ba sa May 15 daw, babalik, magre-resume na yung mga shooting, ganyan. Well, hindi kayo... Madaming guidelines. Kasi 'di ba yung weird is hati yung advert. Kasi para lahat naman kami nagdadabble in film and advertising. Yung para made separate guidelines for film and advertising. So di rin natin alam kung ano yung final general extreme quarantine guidelines. So ikaw, tingin mo, Mick, if you're given a chance mag-shoot ng May 16 or May 18, live shoot, feeling mo kukunin mo? Like, feeling mo, ipupush mo yon? Kailangan ng pera eh. I mean, parang we're lucky enough na pag pumasok tayo, may mga safeguards. Pero may delikado pa rin kasi hindi mangangapa pa rin tayo kung ano yung galawan sa shoot na social distancing, spacing, yung bagong hours. Magbabago yung buong yung parang wala na kayong pre-prod na face-to-face. Kung let's say kung ad shoot siya, wala na yung meeting with client, tapos wala na doon yung client, baka nga wala doon yung agency, tapos so hindi, parang gusto ko, pero in a way, yung best case sa akin, magkaroon ako ng trabaho, pero after na nakapag-shoot yung iba, para alam ko kung paano. Gusto mo nang marinig, di ba? Yung parang, nag-shoot na si parang dami nagkasakit. Shit, buti na lang, hindi ako yung first na. Diba? I mean, masama siyang isipin, pero parang ayaw mo maging first kasi... Totoo. Ayaw maging guinea pig Unang sabak sana parang yun yung unang lulusob Lalo na, ang daming fears na parang baka premature nga tong GCQ, di ba?
Kasi, di ba, yung may fear tayo ng spike uli yung cases pag binuksan natin lahat ng ginawa. So, di natin masabi. Parang may built-in phobia na tayo for crowd. Yeah. Ako nag-order na ako ng face mask sa Lazada eh. Bukas na pala yung Lazada, guys, kung kailangan nyo ng stuff. Talaga? Happy din. Guys, tapos ko na lang yung face mask ko. Yun lang. Meron sa Lazada. Meron sa Lazada. Sige. Hindi alam na tao na bukas ulit yung Lazada. So, tsaka mabilis sila. Kuha ka lang ng yung clear face plate na... yung may ganun din kami. Okay. Sobrang cool no? Parang, alam mo, feeling ko after quarantine, parang sarap pa rin merong ganun. Kasi parang, tangina. Alam mo, Miko, alam mo, yung fashion nito pagkatapos yung fashion na gusto natin. Yung Machine 50, yun na yung fashion ng mga tao. Iba yung mga helmet na. Cyberpunk na to eh. Correct. Ayun, nakaka-depress siya. For a bunch of comedy guys, sobrang depressing tong podcast. Nakakamiss mag-shoot. Pero nakakamiss mag-shoot. No? Nakakamiss mag-shoot. Kasi ako feeling ko hindi na ako marunong mag-direct eh. Kasi meron ako legit feeling na hindi na ako marunong mag-direct. Yeah, ganun talaga. May ganun feeling, direct. Parang hirap nang bumalik sa Parang makakalawang. Kailan ba yung ginawa ko, di ba? Okay. Na-feel nyo ba na we feel obsolete sa ganitong oras? Parang, di ba? Parang distinction na sila sa essential and non-essential. Na-feel ko yung pagka non-essential. Oo. Yung alam mo, kahit hindi nila sinabi, parang, alam ko, non-essential yung trabaho. Pero ano naman guys, importante namang sumaya sa panahon ito. So, for sure. I mean, masaya naman yung mga tweets na parang sa lahat ng mga tao nagko-complain na anong silbi ng stories, ng libro, Kita yun. Alam mo yung meme na, yung parang babae na nakaganon and then, ay, siya ba yung non-essential? Yung parang Mami, sino yan? Huwag mo tignan niya na non-essential worker. Ganun yung feeling. Sobrang. Miko, anong pinanood ginawa mo recently during the quarantine period? Alam mo, seryoso, nakatatlong K-drama ako dahil sa wife ko. Ano mga pinanood mo? Ito, aminin ko, hindi ako fan ng... never akong parang na-excite to watch a K-drama before. Pero dahil yung wife ko, parang panoorin mo to, nakakatawa to, ganyan. Una niya pinapanood sa akin yung Fight for My Way. Tama ba yun, John? Yeah, magandang gateway yun, Fight for My Way. Fight for My Way. Okay. Again, sorry, hindi ko nakalimutan yung mga pangalan ng mga bida doon. Pero sobrang uncharming niya. Tapos, Netflix ba siya? Nakakatawa siya. Nasa Netflix siya. Nasa Netflix siya. Netflix siya. Tapos, nasanay kasi ako na every time na nakikita ko yung wife ko nanonood ng K-drama, parating yung bida, either sobrang yaman, or parehong elitista yung dalawang bida. Parating ganun. Kaya hindi ko siya pinapansin kasi parang, hindi ako makarelate. Pero nung pinakita niya sa akin kung Fight for My Way, tama ba? Parang sila mga squatter, mga trying hard sa buhay. May in love ka, no? Alam mo, may in love ka sa doon sa babae. Na in love talaga ako eh. May in love ko sa kanya. Tapos yung secondary character, the best. Si Kim Ji-won? Tama ba? Ito siya. Yung babae sa... Sorry, hindi na ako sa names ng... Basta siya yung... Basta yung kulot yung... Hindi naman yung sinasabi ni John. Hindi kasi... Hindi maano eh. Kung parang... Ewan ko, dati kasi piniprejudge ko rin yung K-series eh. Tapos ako, una ko weightlifting fairy, next ko yung Fight for My Way. Tapos, una ayoko talaga kasi parang tropes over another trope, feeling ko baduy. Pag pinanood mo siya, ang maganda sa mga K-series, kung first episode pa lang, syempre, mapapansin mo, grabe aesthetic ng mga to sa series. Syempre, mapapansin mo agad yun, di ba? Budget to magandang ilaw dito. Kung naglalakad sila, lahat sila may sariling coverage, 3. So parang magugulat ka, tapos may 3 shot, may 2 shot, 2 2 shot, ang dami coverage, magugulat ka. Tapos
habang tinitingnan ko yung technicals na yun, nai-inlove ako sa mga characters na. So, doon na nalipat na ganda nila gumawa ng story. Yung may mga dialogue sila na, syempre una, alam mo, pag siguro, I don't know, kasi pag nanonood ako ng Japanese movie or anime, iba yung ugali nila, di ba? Hindi siya mapupull off ng white people eh. Kung paano sila umarte. Pero yung theatrical sila umarte, maano sila eh. Mataas yung emotion nila parate. Pero yun yung charm nila. Yung Koreans, meron din silang ganun eh. May ganun sila eh. Na, hindi ko alam kung ma-pull off ng Pinoy yung ganun. Pero, sa akin, parang in-know ng Koreans yun na sobrang, sa akin parang they made Hindi mo ba napanood yung Sarang Hey My Tutor by Victor Villar? Yung ano? Sarang Hey My Tutor. Sarang Hey My Tutor. Lockdown Cinema. Lockdown Cinema Club Volume 4. Sobrang gusto ko yung Saranghe. Hanggang ngayon sa akin pinakagustong Victor na pelikula, Patay na si Jesus, yung Saranghe, yung second ko talaga. Hard second. Alam mo, pinanood ko yung short film na yun, parang, ba't ganyan ako mag-shoot? Parang may ganun siyang cringe factor. Talaga ba? Hindi ko na, kasi, siguro na-enjoy ko lang talaga. Hindi ko na napapansin yun. Kasi napanood ko siya. Kasi napanood ko yung ano, di ba? Sabi ko napanood ko yung... May paranormal. Paranormal. Paranormal romance sa YouTube. Hindi pa kita kilala noon. Pero sabi ko, nabaliwan ako doon sa college. Yung, sabi ko, ang wasak nito. Medyo wasak yung utak nito. Tapos, next na napanood ko sa yung Saranghe. So, yung feeling ko, after Saranghe, alam ko na, putik, ganito talaga siya gumawa. Yung Saranghe, ang weird talaga. Sobrang gusto ko. Then yung Patay na si Jesus, na medyo na bad trip kami sa'yo. Kasi tumawa si Brillante Mendoza daw. Tumawa si Brillante Mendoza, men. Medyo na bad trip kami nun. Kasi parang... Brillante tumawa. Hindi Sorry, nire-recommend ako na panoorin this lockdown, man. Kasi ito na yung perfect time manood ng Terrace House. Kasi sobrang guilty pleasure yung guilty Terrace House, man. Ang Terrace House? Terrace House? Ano ba siya, Mix? Pag pinanood mo siya, kailangan panoorin mo lahat. Ganyan. Or pwede kang pumili. From hindi nakapanood ng Terrace House. Parang anong season ang i-recommend mo kung may time lang for one season? Shit. Fuck. Hindi. Yung Boys and Girls, sorry. Boys and Girls. Boys and Girls. Terrace House na Boys and Girls. Boys and Girls. Ngayon, okay. Explain ko lang kung bakit siya yung parang guilty pleasure ko ngayong lockdown. Kasi parang, alam na nating reality show siya. Pero siya yung literal reality show na walang prize. Kasi papanoorin mo lang talaga yung mga tao sa buhay nila. Na nabumbuhay. Papasok sila sa trabaho nila, nai-inlove sila. Tapos, ang bali dito, kaya gustong-gusto ko siya, sa gitna ng show, biglang babalik. Meron silang host merong 6 na host na nanonood. So, yun yung parang commercial ng show. Na magbibigay lang sila ng opinion dun sa pinanood mo. Parang gano'n. So, parang pag nanonood ka, may kasama kang nanonood ng mga tao rin. Tapos nagbibigayan sila ng mga opinion na bakit nila ginawa to, ganyan. Parang commentary, no? Yung mga nagbibigay ng opinion na to, yung mga nagko-commentary na to, ito yung mga napanood mo na dati. So, parang kilala mo na rin sila. Sila yung recurring na commentary group. Parang ganyan. Alam nyo ba, sa... Ilang season na siya? Dami na sigong episode, no? 4 seasons? Marami na sa episode. Tapos ngayon, ang nakakalungkot, inabutan sila ng COVID-19 sa Japan. So, pinauwi nila lahat ng housemates. So, on the break din. Akala ko ongoing. Na-trap sila sa bahay, no? Hindi nila alam. Kasi nag-hold back sa akin dyan sa Terrace House, iniisip ko kasi, alam mo yung, di ba One Piece, parati mo yung na-hard gel sa akin ever since. Hindi ko napanood yung One Piece kasi feeling ko, hindi ko nasimulan. Kita kaibigan, layo na. Ano? Kaya ng One Piece. One Piece. One Piece eh. Naruto. Sige, Naruto pag-usapan natin. One Piece hindi. Ano yung medyo sa Terrace House? Kasi di ba, pag nanood ka ng reality show, close lang sila sa isang place. Hindi nila malalaman yung sinasabi ng mga tao sa kanila kasi andun lang sila. Tapos na yung buong show. Ito, napapanood nila yung episode na pinanood ng mga tao. Kasi nakikita nila. Kasi natutweet sila ng mga tao, ganyan. So, mapapanood nila yung mga binigay na opinion sa kanila ng mga commentary, ganyan. So, parang, ano siya, like, wala siyang rule. Nakakatawa.
season, may Pilipinong pumasok. Oh. Tapos ang pangalan niya si John Kimberloo. Hindi ako nagbibiro. John Kimberloo. Pinoy yan. Tapos meron siya naging shota sa loob ng Teresa. Oo talaga? Tara, sali tayo. Ano ba siya? Yung Terrace House, like, is it confrontational? Kasi when you look at mga reality shows, kasi yung pina-follow kong reality show ngayon, 90 Day Fiancé yung mga ganun. Ito yung nakakatawa sa kanya. So, Yes. diba, No neck, Ed, saka si Rosemary. Wait lang. di ba kasi dahil Japanese sila, hindi naman sila yung parang wild na nagsisigawan. Pag nag-aaway sila, respectful pa rin sila, parang, uy, pwede ba tayo mag-usap sa living room? Tapos upo sila dun. Pag-iwalay sila mag-away. Pero walang like babatuhan or anything. Walang sapalan yan. May interesting phenomenon akong napansin sa Japanese TV. Kung nakakapanood kayo minsan, pag yung mga lalo na sa variety shows, meron parang maliit na window sa gilid. That shows yung person na nagre-react doon sa pinapanood nila. So parang feel ko parang extension yun noon yung sa Teresa. So parang ang galing kasi parang may layers na pagkameta siya na parang uy may nanonood tapos pinapanood ko yung pinapanood nila na pinapanood ako. Well, mahilig sila sa exposition. So. Actually, Nakakawa pag minsan kung ano yung opinion ko sa pinanood ko, yun din yung opinion nila. So parang, tama sila, tama. So para akong may extension of friends pag nanonood ng Teresa. Nagwo-work ba yun yung ganun dito sa Pinas? Yung parang ganung style of exposition or may nagre-react? Masyado yata tayo mapanghusga Hindi ko alam. Diba? Saka parang innate sa atin na katulad ng sa mga western na Big Brother house na parang required na may bida-bida. Ganun. May archetypes. Ikaw, Vic, ano yung... Ano nagawa mo recently? Besides being a host for... plug niyo yung stream niya. Plug ko na lang. Well, yung kabisihan ko is yung may live stream kami sa Decide Up with nila Monster, nila King, nila Wincy. So, we talk about, creativity in the time of quarantine. So, at least siya. And the good thing about that live stream is, well, hindi naman super dami ng views namin, pero it reaches the right people. Like, for example, naka-help siya raise ng, sa fundraisers, like sa Lockdown Cinema, sa advertising, yung mga ganun. So parang, we're kind of happy na people are tuning in, especially in journalism episode namin. And then there's that wedding videography. So parang, very insightful. So, ayun. So I think, we'll have another episode soon. So, stay tuned na lang. Ganon. And, ayun, aside from that, ano bang kabisihan ko? Well, nag-apply ako ng trabaho ngayon as a director, non-essential, not important. So, nag-apply ako as an English teacher online sa mga Asian kids. Ilipin mo na yung pagiging Saranghae tutor. Saranghae may tutor na. But for reals. The real, Dati Korean yung tinuturo ko, pero that was during the time ng Saranghae. Ngayon mga Chinese students. So Ni hao my tutor. Ni hao my tutor na. Wo I need my tutor. Ang weird niya kasi kailangan ko maging Blue's Clues acting na are we ready to learn Chinese? Oo, and naubos yung energy ko kasi like siguro in one day siguro there's like 9 kids I have to teach and Talaga? Ilang minutes each? 25 minutes each. Pero nakapagod yun. Nakapagod yun and dapat energy ko Blue's Clues level na, I'll give you a star. Mga ganun. Ano yung age range ng mga ng mga estudyante? Anong mga ilang taon? May mga sobrang tanda na pa. 35 ganun. May adult ako na estudyante. Okay sila, at least yung mga adult, hindi ako nagbo-Blue's Clues acting. Hindi ka nagbo-Blues Clues. Medyo magugulat kami kung magbo-Blues Clues ka doon sa 40 years old. Hello there. Di ba? You ready to learn? Ang hirap. So, ayun. So, aside from that, ang nilalaro ko ngayon, nagwa-Warzone ako with my friends kasi may mga PC player friends ako. And
I'm playing some old PS Plus games like yung Hitman, binabalikan ko ngayon. And ayun, parang pinupursue ko na yung mag-game streaming kasi tinuruan ako ng friend ko na how to earn from Napanood it. ko yun. Yung Hitman, di ba? Anong platform ang ginagamit mo for streaming, Vic? FB Live? PS4, FB Live. FB Live. Pero ang nakakaano sa PS4 is wala nang direct link sa Facebook. So, kailangan ko pa siya i-remote play, idaan sa laptop. So, kaya plano ako po kumuha ng capture card para siya sa laptop. So, Pero feeling mo, Vic, i-pursue mo to after ECQ? I-pursue mo pa rin siya? Oo, kasi parang matagal ko na siya gusto gawin in a way na So, parang sabi naman ng friend ko, you don't need to be good naman sa sa game as long as naglalaro ka and funny yung commentary. May Masarap manood kasi ng ganun eh. Yung mga hindi masyadong magaling na gamers. Miko, mag-stream tayo ng game or something, i-test natin. Hindi ako marunong mag-stream, pero game ako. Hindi, ako na lang mag-host, ganun. Alam ko na na ko na siya, na-study ko na siya. Na-try niyo na bang explore yung Twitch as a platform? Yung Twitch, yun, tinry ko rin. Ang maganda sa Twitch kasi full HD ka mag-stream. Ang hirap mag-build ng audience. Oo nga naman. Although kailangan sobrang bilis na connection mo din. Actually. Yun din eh. And parang medyo nangangapa pa ako on how it works. So, ayun, at least sa Facebook mayroon na tayong audience, mayroon na tayong captive audience. So, pero you earn a lot daw from Twitch or something. So, if ever, if I'm earning na sa game, hindi na ako magbo-blues clues acting, di ba? So, ganun. So, but aside from that, what I'm watching right now, well, mga anime sa Netflix ngayon, yung Demon Slayer. Demon Slayer. Meron na. One Punch Man season 2 sa Netflix na rin. May season 2 na sa Netflix? One Punch? Meron. Yep. Then, K-drama, Itaewon Class. Ay, maganda Itaewon Class, ha? It's so millennial. Pinapanood ko yan. Oo. Pero alam mo, yung K-drama, like, we're saying na parang ang ganda ng prod, value, mga ganun. Pero may mga pa rin, may mga pagka-Pinoy siya na may kidnapping. May nakitang ilaw sa background. May kidnapping. Lalo na sa Itaewon Class yung basta si Claire. Oo. Basta yun. And then, yung Crash Landing on You. Warehouse kidnapping din eh. Oo, di ba? Oo. And then, very Filipino teleserye yung alam mo, I'm also watching yung sa YouTube, well, aside from 19 Day Fiancé, pinapanood ko yung Together, yung BL. Ano yan? Oh, okay. Boys Love series. Oo. Sai ba to? Sai BL to? Thai. Ang pangit ng story, ang pangit ng script, pero wala, nakilig ako sa chemistry ng dalawang lead. I'm just there na lang for the chemistry. Pero, for the chemistry. Ang daming parts sa story na, sino to? Lagi ako na pag ganon. Ba't siya ganyan na mag-act? Yung, alam mo yun, parang ang daming illogical sa story. Pero ang maganda niya, medyo sa mundo nila, parang hindi big deal yung magmahal ka ng same sex. So parang doon ko siya na-appreciate. Yung parang kung sa Pinoy yan, may normalcy. May inaapi ng magulang. Hindi kayo pwede sama. Para sa kanila is, hey, mahal mo siya, lalaki siya? Okay lang, ganun lang sila. Dito kung Pinoy yan, pare, bakla ka ba? Ganun yung reaction. Ganun. So, ayun. Yun yung kabisihan ko lately. Wala ba si Jim? Ayan, Ses. Ano yan? Anong napanood mo recently? Ayan. Animation siya. Si I Lost My Body. Parang na-discuss ko ata siya sa isang I Lost My Body. Parang kasama niya dapat sa Oscars yung Toy Story 4. Pero nanalo yung Toy Story 4. Sa palagay mo ba, dapat siya yung nanalo ng Best Animated Feature? Oo. Kasi siya basta malalim yung kwento niya. Hindi katulad ng Toy Story 4 na tried and tested na yung formula niya. Siya kasi parang basta tukol siya sa isang kamay na naputol. Tapos hinahanap niya yung katawan. So, saan yan? Netflix ba yan? Netflix. By accident ko lang siya nakita sa Netflix. Tapos, pero English dub na siya sa Netflix. So, tapos, panoorin ko rin sana yung season 2 ng One Punch Man.
Parang may ano lang. Tapos yun, ano din, cooking, planting, ganyan. Cooking, planting. Oo. Baking, Mga banana natatrap sa bread. labas. Banana bread? Marunong mag-banana bread. Pero gusto ko yung recipe ni Joel yung ano, yung low carb na ano. Di ba? Ano, pizza? Ako yun. Pizza ba ito? Pizza? Hindi. Keto ko pa Ay, rin, pizza Joel. din Parang puro Keto pa rin ako, mozzarella. men. Yeah. Tsaka yung parang cake. Sobrang gusto ko yung keto life. Nakaano ko ngayon puro shirataki, noodles, rice. Shirataki. Ang payat mo! Pumayat ka na Actually, nga. pumayat ka nga, sobra. Yay! In a good way. Big Vergara, Sa guys! 50 pesos. Gusto ko pala sabihin, Mick Vergara. Nagbabasa ako dati ng Lagarista. Oh. Doon ko siya Thank you. nakita unang na ano. Sayang, ba't nawala? Well, Ay! same thing as anything. Money. Ba't yung pinatay yung ilaw? Ayan. Anyways. It was nice while it lasted. Mm-mm. Ayun. Ayun. Tapos napanood ko na sa wakas yung Ano? Sarang Hey, My Tutor. Talaga? Dahil kay ano. Sa Yes. sa Vimeo mo napanood? Yung sa Binsa? Yes. Okay. Diba? Ang weird ng shots. Hindi siya pirated. So, Pengen link, away. charot. Nang away. Oo. grabe. Pati yung nang away kay Vic, inaway ko din, in Bisaya. Kasi sobrang na-GGB mo ko din. Ano umaway sa'yo? Had ko Tarakaway Kuyuki natin. Nag-agro ako sometimes sa mga Twitter na nanood ng pirated, yung mga ganun. Wala lang. Parang iba din palang feeling nun, no, na how do you call this? A film na malapit sa'yo and then pirated and then, people would, yung sa YouTube parang kiniklaim niya na content niya doon ako nainis Na parang, Gani. Really nakakainis. na parang for the clout, yung na-upload for the clout. Just like, comment, subscribe. Oo, may ganun pa. Parang actually, totoo. Totoo yun, may mga ganun. Please like and Full subscribe name my pagamit. channel for more content. Hindi naman sa'yo yung content. Oo. Naloka nga kayong kay Nestor. Yung na-block yung niya, tayo sa huling buwan ng taon. Yung trailer. Yun ba yun? Yun ba yun? Binlock yung trailer niya? Oo. Oo, na-block. Kasi Feeling ilang block. ng third party. Parang kung sino man yung produce ng song. Wow. Ang pangalan nung nag-block, auxiliary mode. Okay. Wow. Weird, Wala yan Auxiliary Yun mode, din pala. Parang producer. bago nag-lockdown, nag-apply ako as line producer. Pero na-pause kasi nga nag-lockdown. So. Di ba kay Eric Mati yan? Sabihin mo sa kanya yung cooking idea natin. Eric Mati does cooking. Sige. Yes, I do the cooking. Yes, I do the cooking. Yes, I do the cooking. Yun ang title. Yes, I do the cooking. By Eric Mati. Ang bait nga ni Kasi yun, parang terrace house yun. Parang tayo apat, tapos nagko-comment lang tayo. Oo, tama. Kaya dapat yung host. Bigay lang tayo Bait nga ni ng... Direk eh. Kasi hindi ko sinasabi nag-apply ako. Pero naalala. Fairness. Sabi ko, sige. Ayan. So, Rafi, ikaw naman, anong nagawa mo recently? Recently, nanood ng Fuckboys. Ay, sure. Fuckboys? Bawal pala, sorry. Joke. Totoo ba? Yung nag-leak daw. Ano? I-edit out ba natin ba? Baka applying tayo, Ses, ha? Pasabog ka, Ses. Kaloka ka. Grabe ka. Princess, ha? Trabaho. The opinions Pasabog. of Princess Kinok do not reflect the... Okay. Ano ba kayo 10 lang yung listeners natin? Hindi naaabot. You'll never know. Never know. Kasi, Wala po. I'm not involved. Sige. Ayun, gusto na ba ako? Nung April kasi, parang wala ako sa mood na gumawa ng bagay-bagay. Madalas na kakulong lang ako sa kwarto,
Tapos, nanonood lang ako ng pelikula. As in, buong buwan ng April, I don't know, like 90 films ako, full length. Nag-browse lang ako ng nag-browse. Mostly, puro mga Asian. Si Chai Ming Liang, tsaka si Edward Yang. Tapos, puro pelikula ni Fassbinder. Okay. Tapos, very, yeah, I see you're a man of culture, Very educational. Pa-art Fassbinder, Fassbinder, Chai Ming Liang, Advantage. pare. Habang kami, Elsa Castillo, chop-chop lady lang yung level. Pati Buen story, Char. Hindi, nung recently lang din ako naka-get back on my feet kasi parang feeling ko na masyado na ako nagsasok sa loob ng kwarto. So, nag-decide ako na magluto, lumandi. Char. Lumandi ngayon, ha? Paano mo nagagawa yan? Boys love. Ano nagsisinungaling? Lumandi naman talaga. Effective. 10 out of 10. Lumandi. 10 out of 10. Wow. Yun. Actually, coincidence na din. Sige, go lang. Go na. Kasi coincidence lang din kasi nagkausap kami. Tapos, nagka-message kami sa isa't isa. Parang, sabi ko, parang nagpa-flirt siya. Parang, alam mo, yung may hints kasi. So, naging dear love, yes. Nakikinig kami. Oo nga, parang radio romance na yung naganap. 107.9. Power ka, power. Vincent Captain James na ba to? More power to you. Ayan, Jim, nakabalik ka na ba? Tama ba, Jim? Yes. Ayan, kahit sandali lang, ano napanood mo or nagawa mo recently? Nagawa ko recently kasi part ng work from home namin yung mag-compute ng total running time ng mga shows sa international channel ng GMA. So yun, continuous yun. And then, nagzuzumba. Nagzuzumba ka? Okay yan. Tinatry kong gawin siya everyday. Mahirap maghanap ng lugar mag-exercise dito sa amin eh. Kaya, sa kwarto lang or kahit minsan, hindi talaga. Tapos, kung movie naman, ang dami ko ring napanood na movie. So, usually, kinakatch up ko yung mga even classics, ganon, and contemporary films. Pero so far, yung pinaka nagustuhan ko na napanood ko lately, yung Stand By Me ni Rob Reiner. Classic. Classic yun. Classic. Nakakaiyak, especially yung part doon na namatay kasi yung brother ng character ni River Phoenix. Spoiler! Sorry! Spoiler! Sorry! Ganon. Parang isa chop-chop lady. Hindi na chop-chop pala yung lady. Surprise! She wasn't chop-chop at all. Kahit at young age, magaling na talaga si River Phoenix as Chris Chambers. Sayang si River Phoenix. Siya rin early. Magaling pa naman na actor. Ayun. So far, siguro that's my second favorite Rob Reiner film. Kasi yung first film na nagustuhan ko kay Rob Reiner, yung The Princess Bride. Okay. Classic yan. Ayun, share ko lang din pala, since nag-share si Kuya Jim nung mga paborito niya, nung mga napanood niya pelikula. May recently ako napanood kahapon na pelikula. Yung bagong pelikula ni Pablo Larraín from Venice last year, yung Emma. Emma. So naging fan kasi ako ni Larraín 4 years ago nung na-release yung Jackie tsaka yung Neruda sa Cinema One Original. So, naisip ko, baka maganda siya panoorin ulit. So, nag-catch up ako, pinanood ko ulit yung mga past films niya. Yon, yung Neruda tsaka Jackie. Tapos nagulat ako sa Emma kasi may hints kasi siya na very no way yung style niya. Very climax na may pagka-Bonello na ala Nocturama in terms of how they presented yung anarchy. Tapos, sobrang dreamy ni Gael Garcia Bernal. As in, kasi crush ko siya. Favorite actor ko rin yun. Gael Garcia Bernal. Ito Mama Tambien. So talagang,
sobrang na-amaze ako sa kanya doon kasi talagang may inis ka sa character niya. Kasi he played this guy called Gaston. He's a choreographer. Pero mahal niya yung si Emma, which is played by a Chilean actress, a TV actress named Mariana Mariana Di Girolamo. Yes. Tapos, ayun, talagang sobrang maiinis ka kay Gaston, pero mas maiinis ka kay Emma. Kasi, totally bizarre yung pagkakasetup ng character niya. Hindi siya yung typical na babae na mamimit mo in the streets na, tawag dito na, hey, let's go out, ganyan, shit, ganyan. Pero parang siya yung type ng babae na, ewan ko, napaka-weird ng pagkaka-build dun sa character niya. Merong mystique na naka-envel dun sa character niya kung bakit siya sobrang galit sa mundo and at the same time, parang gusto niya lang magpakawala. Ganon yung naging setup sa kanya. Tapos, very Greek mythology-like yung naging approach nila rin dun sa pelikula, which is what I loved the most. Tapos, na-connect niya dun sa setting, which is yung Valparaiso, which is, kung napanood mo yung Neruda 4 years ago, yung Valparaiso, it's a very important setting sa setup ng Neruda kasi si Pablo Neruda, which is a very famous poet in the past, tawag dito, doon siya nagtago sa Valparaiso. So, kumbaga parang it's a stage for freedom. So, yun. Okay. Louie, ikaw, save the best for last. Anong napanood mo recently? Napanood ko recently. For the period of ECQ, more on Asian cinema ko. Nagkaroon na sa Thai cinema actually. Nag-start ako I think kay Nawapol yata ako nag-start. Okay. Tapos, papunta kay Apichat. Kaya Pichat pong siya. Tapos ngayon Happy Old Year? Happy Old Year. Kinawapol. Tapos random lang din sa LCC. Okay. Sa Lockdown Club. Ang isa kong huling napanood sa LCC yung yung kay Joel Ruiz, yung ano nga ba 'yon? The End is Paano siya nawala? The End is Greater Than Love. Alam niyo ba 'yon? Hindi ko pa napapanood. Yung parang zombie apocalypse, tapos si Joey Bascon, siya? Parang lone. Alam ko, mix, di ba nakita natin dati sa UP yun? Tapos, ba yun? Biglang sumipot si Chanel Latorre, tapos parang long lost niya. Sobrang tagal na. Anong volume yan? Sa 4? 5? I think 3 yata. 3. One of the earlier volumes. Hanapin niya. Sa Vimeo. Nakakatuwa siya. Paano siya nawala? Maganda din yun, actually. Yeah, paborito ko yun. Yeah. Rian Ramos, please. HBO Go yata siya. HBO Go? Magkano bang subscription sa HBO Go, guys? Alam mo, I tried signing up, pero parang hindi ata pwede, Pilipinas. I don't know. Talaga? Or baka, I don't know. Or baka naka-VPN ako, kaya hindi pwede. Talaga ba? Try ko I'll try it again later. Pero I try signing up pero wala, 'di ba? It's so racist. May Pinoy film diyan but the Pinoy. Come on America, come on. What the hell? Land of the free, what the hell? Yeah. Alam mo saan ko nararamdaman yung racism? Sa PlayStation. Hindi ako pwede maglagay ng credit card kasi walang Philippine account. Ay oo, ako din. Kasi mauubusan na ako ng PS Plus last month. Tapos, parang shit, paano ako mag-ano? Hindi ako makaka-PS Plus. Kailangan kong i-bind yung credit card ko. May credit card naman ako. Tapos, kasi yung region ko, Singapore, kasi yung closest, di ba? So, hindi ko matali-tali kasi parang kailangan yun ng Singaporean address. Kailangan Singapore ka. Oo. Kailangan yung billing address ng credit card mo, Singapore. So, yun? Bagong rules yan? Bagong rules yan ng PS Plus? Parang matagal na yata. Wala naman talagang Philippines eh. Walang Philippine server sa PS Plus. Sa PlayStation eh. Hindi kasi yung sa akin, Hong Kong. So, hindi ka pwede maglagay ng pera sa PlayStation mo. So, kailangan mong bilhin yung card talaga. Bibiling. Buti sa Data Blitz, may online thingy. Yeah. Nga. Parang may parang gaming mogul. Parang ganun. Parang mga 30 minutes lang. Papadalan nila by email. Yung Final Fantasy. Yun. Yan. Doon ko na renew yung yung PS Plus ko. Yun lang. Doon sa inyo, di ba, syempre, most of you guys, very much cinephiles.
Buti may energy kayo mag-bench pa ng pelikula. I mean, pelikula? Oo, parate. Kasi parang ako, gusto ko siyang ibalik. Ako, I really like watching films. Kaso nga lang in the past, siguro itong ECQ, hindi ko nga napapanood pa yung kunyari, alam mo, eto, sacrilege to sacrilege to sasabihin ko Sobrang sacrilege ito. Hindi ko pa napapanood yung Parasite. Hindi ko napapanood yung Parasite. Sacrilege. No. Knives Out. Yung manig. Equilibrium. Okay lang yan, yung Parasite na anime. Yung may kamay. Yung kamay na may mata. Hindi na mapanood. Marami. Although, ang nasa utak ko, ipunin ko. Kaso nga lang, ewan ko, mas may gana pa ako manood ngayon ng series, pero hindi ko tinatapos. So, kaya Love is Blind. True. Same. Hindi ko alam kung bakit. Pero cinephile ako in such a way I love watching films. Pero may mode lang. Like the past, mas marami ako napanood na documentaries ngayon than movies. Nice. Or bakit? Naka-root ba siya sa what a nice movie, I can never make something that good. Ganun ba? Nangyayari ba sa'yo? Nangyayari sa akin yun Aminado ako may nangyari sa akin yun Yung pag nanonood ako, nangyari sa akin yun sa Elise. Oo. Hindi, madali lang gawin yung Elise Hindi, ang mahirap yung Signal Rock. Yung Signal Rock, yung yun yung nanood kami. Yung napanood ko siya pagkatapos, parang bumalik na naman pagka-idol ko kay Direk Chito. Tapos, pinuntahan namin ni Nico doon, honestly, yung libreng sine, saka yung popcorn na libre. So, pero after watching it, parang bumalik lahat ng parang fandom ko kay Direk Chito. Tapos, nung pinanood ko siya, may pakiramdam ako na yung mga gawa ng ganito agad ng pelikula, ever. Yung mga gawa. Nakaka-insecure. Nakaka-insecure. Pero parang gusto mong i-Sharingan no jutsu pero wala Sharingan. Oo Ako napanood ko this ECQ yung bulong Hindi ko alam na maganda pala siya. Parang may mga ganun may mga ganun. Bulong? Oo, yung Chichito. Yung si Bong Navarro. Basta nakita ko yun. Bulong. Yung basta yun, inimbalsa mo siya. Yung Filipino na horror movie. Chitoron yung ngayon. 2011. Parang, siguro sa ECQ, mas pina-permit ko yung sarili ko manood ng kahit ano, kaysa yung parang, dapat ito lang. Or like, siguro, no? Siguro. Kasi ngayon, nandun na ako sa, iwan ko kung lahat ba, kung applicable sa lahat. Pero, pag nanood ako ng pelikula, ngayon parang part na sa akin na inaaral ko rin siya Siguro part na. Siguro parang inept na siya. Kasama na siya. So, pag nanonood ako pelikula ngayon, it's as if it's more than yung kasi ako naman I watch for enjoyment kunyari yung mga madadaling panoorin super bad yung mga ganun pero pag alam kong maganda yung pelikula pag na-miss ko siya sa sinehan parang ayaw mo naman panoorin sa small screen tapos minsan mami-miss out mo na like yung Parasite nga na-miss out ka na totally so doon lang ako parang may konting alam ko sobrang ganda niyan pero nakakainis hindi ko napanood actually yung huling ni Scorsese napanood ko yung sa The Irishman? The Irishman yun sobrang yun yung parang nakakaano talaga manlilit ka talaga as a filmmaker sa akin wow. Sa akin naman philosophy ko diyan sa ganyan hindi naman karera di ba manood. Parang totoo naman. True. Actually. You just watch at your own pace. It's just so impressive. Ngayon, ang pacing ko nga ngayon, parang docus. Sobrang alam mo, one of the reasons why siguro I check out a series, siguro the word of mouth or when people talk about it sa Facebook. Pero siguro yung series na hindi, parang hindi naka-penetrate sa akin sa ganyang usapan is yung Money Heist. I don't know, batang medyo tamad ako to check it out. Hindi ko alam kung bakit. Hindi pa. Same. Pinanood ko Tiger King Tiger King, inuna ko. Then Money Heist. So parang, for example, actually gusto ko na rin Kingdom yung usapan. Si Ji Hyun Jun nandun daw So.
Yung hindi ko masakyan yung yung Crash Landing on You eh. Alam mo, Ay, ang slow ng Crash Landing on You, pero chinaga ako, umokay siya episode 7 up. Doon na siya, para sa K-series, medyo mabagal Oo. Yun Pero nga eh. ang hirap niya kasi ang mabagal, ang daming cheche-boreche, ganun. So, naging okay na siya yung episode 7 up. Chinaga ko na lang kasi miss ko yung Korea eh. Kaya, pero maganda siya. Nung nakita ko kasi yung tornado, medyo bumitaw ako ng onte. Question ko ng onte. Oo. Kasi may parts na naiyak naman ako, natawa ako. May ganun siyang may ganun siyang endearment. Manipulate. Pero ang bagal, like isang episode, isang pelikula. like Oo nga eh. No? Pero feeling mo, Vic, good audience ka, Vic. Kunyari yung mga sa'yo mo naiyak ka, natawa ka, talagang in the zone ka. Pag kunyari, napaiyak ka nila, paiyak ka talaga. Like, ikaw as an audience. Naluha ako dun fairness magaling sila mag-draw ng emotions, no? Ang galing ng Koreano eh. Ako, hindi ko pinipigilan sarili ko sa ganun. Alam mo, pag yung tawa ko sa mga jokes nila, sobrang yun yung tawa ko talaga. Mataas ako. Mataas reaction ko sa mga ganun lang. Ganun. Ayun. Ano pa ba? So, I guess, yun na yun. Thank you guys for joining us. Thank you. Ano pangatlo na ata? Yes, thank you very much po. Thank you for your Kung kailangan nyo ng mga director, pero kaming parang break quarantine po. Parang sticker. May planner din kami pag nakasampu kami. Next quarantine, next ECQ, magagawin tayo. Second wave. Panibago. Next, second wave. Sa season 4. Ayan. No problem, sige. ang Phyllis forecast, like yung sinabi ni Eric Mati, is maraming concepts na nasa Zoom na, ganun, nasa remote shooting. Unconfined cinema. Pero masaya. Parang make Kumbaga, alam mo, shitty na yung nangyayari. Make something good out of it, no? May taswira. Sana. Tama. Oo. Pagka nakakatuwa rin ewan ko, parang feeling ko lahat nga ng tao ngayon pang sa isa't isa. Oo nga. Ito yung namiss ko kayo, guys. Sobrang masaya. Namiss ko kayo. So, alam mo, parang... Ako hindi. Ayoko sa ito. Well, have you made, I have a curious question. Have you guys made new friends during ECQ or something? Mas close na kami ng pusa ko. Nakita ko nga, sa Twitter. May picture ka eh. Same friends. Wala. Kasi sometimes, pa rin ako. Less making new friends, more reaching out to old ones. Diba? Less effort. Exactly. More kamustahan yung mga di ba? Yung parang, kamusta na? Parang, why am I doing this? I don't even like you. Diba? Man, ang weird niya, may weird shit. So, napunta ako sa groups ng mga cool dudes ng high school. Hindi ako part talaga ng cool crowd ng high school. Sila yung cool, yung mga fratmen, mga bullies, yun. Tapos somehow, naisali nila ako doon sa group nila. So, nag-uusap sila. Tapos, alam mo yung, hindi ako maka-exit kasi baka mabully nila ako pag umexit ako. So, naka-silent lang ako. Pero parang, kinakamusta nila ako. Parang, oy, kamusta, Durek? Yan, Durek, Artista naman siya. Durek. Direk, pintalit mo ba ito? Direk. Kailangan batil. Pero, kasi pengalik. Tapos, alam mo yung hindi ka nila parang, alam mo naman ako dyan. Ay, ang mga may nag-reach out pala sa akin, pero mga DDS. Nice. Mga bobo. Kamusta DDS sa'yo? Kamusta DDS sa'yo? Yung timeline ko, ikaw, sa grupo na, sa group ng people na to, ikaw yung mas maingay eh. I mean, ikaw din dyan, nakita ko yung mga post mo eh. Pero, alam mo, ganito. DDS na. Sa akin, nung first couple of days, inis na inis. Kasi, syempre ako, may pare-pareho naman tayo nararamdaman, obviously.
Pero parang after a few weeks, kailangan ko lang umexit muna sa scene na yon. Kaya ako nag-start din magluto. Kaya ako nanonood ng mga doc. Sabi ko, kanya-kanyang diskarte naman yun. Eh. Parang you can't be angry all the time. Oo nga eh. May maintain yung pick your battles. May mga times ultra ad hominem na ako sa mga posts sometimes. Para ultra instinct pero ad hominem. Na-enjoy ko. Alam mo mga na-enjoy ko mga post kay Lakip. Yan, gusto ko yung post parati ni Kip. Ang galing ni Kip ng gano'n gumawa ng status Magaling siya magsalita. Alam mo, yung gano'n, kay Kip, kung may one thing ako na gusto kay Kip, alam mo sentence construction. Maganda siya gumawa, magaling siya gumawa ng set of words na really make sense, makes you think, tapos tama. Tapos may hindi power, ako magaling with certain, skill yun eh. Parang, ewan ko, alam mo konti lang yung taong may ganun talaga eh. Diba? Like even, ewan ko, hindi ganun karaming taong may ganun na skill. So ako gusto ko yung mga posts ni Kip, tapos parati siyang tama eh. Alam mo yun? Kaya gusto ko siya, wala pa ako nakaka-away DDS, pero ako, kung may suggestion ako sa Vic, kung inaaway ka ng mga DDS, sabihin, forward mo kay Kip, tapos si Kip na yung sasagot para sa'yo. Kasi feeling ko tama. Bigyan mo na access sa account mo. From proxy. Ang problema ko sa ganyan, pwede akong barahin eh. Like, may mga tao malalapit sa akin na DDS. Literal, may mga malalapit sa akin. Tapos, mga kamag-anak yan. Oo, man eh. Ano mahirap yan? Parang family yung dalawa. Ang hirap, man, di ba? Tapos, ang hirap to, pero ayaw mo namang, may times na parang napupurga ako. Kakausapin ko na, man, ganto. Kaso alam mo, sabihin sila na side nila. Na I guess, I don't know, maybe, have a point, I don't know. Pero feeling ko, si Kip may mas maganda sasabihin. So, okay. Babarahin ni Kip yan. Invite natin sa next episode. Si Kip maganda. Have to deal with roles. Pero alam mo, ngayon, ang ginagawa ko na lang ngayon, kasi parang ayaw ko muna ma-stress sa ganyan, kung may mag-comment na DDS, dinidelete ko yung Comment. Like, parang, I won't give you a voice. Tama yan. You will die. Don't feed the trolls. Tama naman. Oo, kasi troll money yan eh. Oo nga. But I miss going aggro sa mga ganyang comments sometimes. Oo nga, tama. Kanya-kanya. Parang Yun. Fun times, guys. Fun times. May mga ako dito eh. May mga as in parang ginagawa ko niya. I don't know, sino ba mag-isa sa atin? Ikaw, Mick, mag-isa ka, di ba? Ay, hindi. Yeah. Mag-isa. Talaga? Wala akong Yung katabi mo dyan. Naging paranormal activity. Joke lang. Sorry. Ito na yung Zoom concept na horror. Unfriended. Pwede ba gumawa tayo na third world cinema horror? Sige. Schedule natin. Gawa kayo ng script, tapos parang... No, we just share horror stories. Gusto talaga, ang pangalan natin, Victor and Friends. King Victor and Friends. King Victor and Friends. Pangalanan, So, parang third world cinema and King Victor and Friends. Sobrang daming Garfield and Friends. Alam mo yung Garfield and Friends na cartoons? Parang ganon. Tayo mga ducks. Victor and Super Friends. Lot and Friends. Ganun. Lot and Friends. Pwede tayo gumawa ng ganon, tapos pwede tayo magmulto-multuhan na lang. Oo. Parang as if totoo, di ba? Parang nag-usap-usap tayo, cinema, then parang, Nick, meron tao sa likod mo. Ganon, no? Lagi yung plot. Tapos may sasakmal sa likod, gano'n. Gano'n. Tapos parang iitim na lang yung screen. Pwede yun. Kami parang, stop mo yun. Go that way. That way. Like yung si Princess kanina na na-stuck sa labas ng Gusto ko yung dapat sinundan natin yung princess story na yun eh. Oo nga eh. Gusto niyo ba? Next time. Sinundan natin yun. Maganda Gusto yun. niyo ba Parang i-riff missed opportunity yun. Oo. Kunyari, Princess, di ka makalabas sa bahay natin, tapos i-riff natin yun for like 30 minutes. Parang reenactment. Tapos maganda kung hindi tayo
sabay-sabay lalabas. Parang isa-isa tayo. Hindi, tawagin ko lang si, baka alam ni Victor yung gagawin. Tawagin ko si Miko. Ang dami na natin. Ang ganda. Kaya mag-concept tayo ng ganun, something na hindi, ewan ko. Pili ko may tayong gawin ngayon sa group eh. Kasi alam mo yun, yung mga ibang ginagawa na sila na maayos eh. Tayo wala pa masyado eh. Kala mo Like lang a comedy skit? Ganon? Or something? Pwede. Para on confined cinema pero tayo lang. Ay, wala si Princess, so bakit kaya? Sino naman mag-message naman? Uy, na-stuck na naman ako sa labas. Princess. Very princess move. That's so princess. That's never be a queen that princess. attitude. So princess. Matanda na ako. Yung pag matanda na ako, tapos parang yung anak ko magme-message sa akin, yung apo ko, lolo, na-stuck ako dito sa labas ng bahay. Tapos ako naman, ganyan si Princess nung araw. Tapos parang uupo na lang ako, parang ending ng Godfather 3, tapos mamamatay na parang Dahil parang nag-Michael Corleone ka, yung uupo ka, mamatay ka na. Bro, ano yan, Joel? Far into the future, So parang mga questions siguro ng mga bata, Lolo, how do I fuse with the mind core? Mga ganun na. Ewan ko, anak. Tapos parang, Lolo, where are you, apo? Lolo, I'm in Sector 7. Ikaw? Nandito ako sa Sector 8. Nasa mid-center ako. Tapos parang alam mo yun, Kasi ako actually, gusto ko lang mabuhay ng sobrang tagal. Isa sa mga rason, kasi gusto kong makakita ng futuristic stuff. Isn't it what we're doing? Gusto ko ma-teleport, alam mo yun? What we're doing now, video conferencing, di ba? At least sa mga sci-fi movies, parang, pwede ba yan? Video. Oo nga eh. Alam mo, feeling ko, nahabol na ba natin yung Blade Runner? Nahabol na ba natin siya? Malapit na. Malapit na, medyo Blade Runner. May mga advanced na tayo sa Blade Runner eh. May may mga strippers na yung lights eh. Hindi alam makakatawa. Yun nga, pinag-usapan namin ni Miko last time. Nakakatawa kasi may UFO na lumabas na, di ba? Pinakita ng Pentagon. Pero parang walang pa kayong mga tao eh. No? Sobrang busy ng mga tao magluto. Wala na silang pakialam. Parang parang alam mo, kung last year. Pero yung timing ng pasok ng alien, parang, okay, alien, alam ko, totoo yan. Even yung mga Naruto runners sa Area 51, parang, dati ba yun? Ganun na sila. May na-justify sila. Hindi na nila kailangan mag-run talaga. Okay. Sa bayan lang tayo. Aliens, okay. Ganun. Aliens, okay. Okay. Alam mo, aliens ata. Gusto ko bago ako mamatay sa buhay ko, may ma-discover na alien. Yung mga ganun, parang gusto ko yung mga ganun. Tapos ako mamatay na ala Michael Corleone, di ba? Yun yung ending. Alien! Third World Cinema Club. Okay, sige. Ayun, tapos na tayo. O sige, tama ba? Tapos na ang ating... O siya. Okay. Stay safe. So, stay safe, everyone. May final words. Stay healthy. Respeto. Respeto sa isa't isa. Ayan. Nalobat daw si Princess, pero ayan, papasok na siya. Naipit ka lang sa labas eh. Kung kailan lang sila aalis eh, yan. So, ayun. Pagbalik na. Kuwari hindi natin siya batay. Oy, hi. Okay, bye. Hi. Ayun. So, paalam na guys. Plano-plano na lang. Sabihin niyo sa amin kung may plano o gusto kayong gawin. Yeah. Ito lang kami. Yeah, definitely. I think we should come up with something. Collab tayo. Madala kami mag-usap. Miss you all. Yeah. Stay tayo ng game soon, Vic. Nico, bye, guys. So, see you guys next time. Magre-refresh muna ako ng Facebook. Baka may mga bagong videos eh. Ilang ginagawa ko on a daily basis eh. Refresh. Ingat, pose. Okay, ingat guys. Okay, you guys. Till next time. Thank you. See you. Bye. Bye-bye.